Sama-sama tayong magiging tarakli. Hile-hilerang computer at iba pang gadget ang nadiskubre sa isang kwarto sa basement ng isang hotel sa Pasay. Ayon sa PAOK, ginagamit umano ito sa offshore gaming kung saan ang mga target nasa South Korea. Kasama sa natuklasan ang maliliit na gadget na OTP o one-time password generators. 6 na Koreano at 14 na Pilipino ang naaresto. Patuloy ang investigasyon ng PAOK para matukoy kung sakot din ba sila sa pang-scam. Naalam ang immigration status ng mga dayuhan at kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng hotel. Kanya-kanya na po hakbang ang mga LGU para mapuksa ang mga lamok sa gitna ng mga dumaraming kaso ng dengue. Sa datos ng DOH, as of February 1, mahigit 28,000 na ang kaso ng dengue sa buong bansa. 40% mas mataas kumpara noong parehong panahon noong 2024. At sa Mandaluyong, may barangay na magbibigay ng pabuya para sa kada lamok na mahuhuli. Ang reaksyon dyan ng Health Department sa pagsaksi ni Oscar Oida. Subok na raw na pangontra sa dengue ang pagpapakawala ng mga palaka sa Old Balara sa Quezon City. Pinag-aaralan ng barangay na gawin ulit ito. Mostly lahat yan nilagay namin sa mga kanal. Ang mga kinakain yan is yung mga langaw, mga eggs, mga lamok. Kaya sa tingin namin na talagang nakatulong, almost 50% na-reduce yung cases ng dengue. Nakatuon muna sila sa paglilinis, lalo na sa mga pwedeng pamahayan ng lamok. Lalo't may dengue outbreak ang Quezon City, kung saan di bababa sa 10 ang nasawi sa sakit. Sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City, mahigit 4 na po na ang nagka-dengue mula nitong Enero. Ikalawa sa mga nasawi sa sakit, ang 14 anyos sa si Chantelly Tordillo. Akala ng kanyang pamilya nung una, simpleng trangkaso ang sakit niya. Pero hindi na nakauwi mula sa ospital si Sean. Sa ospital, lumalabas yung dugo sa ilong, sumusuka siya ng dugo. Ang pagiging mabait niya at masayahin, sa alaala na lang mababalikan ng kanyang lola Lorena. Kung nagapan sana namin, gagaling siya. Kasi gagawin namin lahat para gumaling siya eh. Pero hindi namin alam na ganun. Ilulunsad sa Barangay Addition Hills ang programang May Piso sa Mosquito. Ang gagawin po ng ating mga residente para may involvement mo sila ay hindi magdadala lang po sila din sa amin dito ng kahit buhay, patay, or even kiti-kiti na papalitan namin at least 5 pieces of lamok in exchange of 1 peso. Kung buhay pa, ipapasok sa tinawag nilang Mosquito Death Chamber. Diyan sila pakakawalan lang hanggang sa tumama sila doon sa ating ultraviolet light. Umabot na sa Department of Health ang tungkol dito. Bagamat natutuwa raw sila sa mga inisyatibo kontra dengue, nagbigay sila ng paalala. Baka mamaya maging parang palaisdaan, di ba? Nasa palaisdaan, mas maraming isda, mas maraki ang kita. Baka mamaya magkaroon tayo ng breeding ng mosquito. Ayaw po natin yun. Maganda ho, magsumangguni tayo sa ating local health office or kunyari sa Department of Health. Nagbigay naman ng paglilinaw ang pamunuan ng barangay. Bukod pa sa bawal lumahok sa programa ang mga menor de edad. Hindi po ito magiging forever na gagawin namin. Isa lang po ito sa alternatibo para mapababa yung kaso namin. Sa San Juan City, mayat mayang misting ang panlaban sa dengue. Ang health office naman sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagsasagawa ng information drive at namimigay sa mga paaralan at barangay ng mosquito net na may insecticide. 175 na kaso na ng dengue ang naitala sa lungsod. 8 pang lugar ang idedeklarang may dengue outbreak ayon sa DOH, pero hindi pa pinangalanan ang mga lugar sa ngayon. Dati ay hindi ito panahon ng dengue, pero tila nagbabago na umano ang sitwasyon. Hindi siya panahon ng tag-ulan, pero yung tinatawag na shear line, ITCZ, yung easterlies, dumadami yung buhos ng tubig at pag dumami ang buhos ng tubig, talagang naiipon yan sa paligid-ligid. Yung mga lamok dumadami. Kaya mahalagang malinis ang naiimbak na tubig. At kung may mararamdamang karamdaman, huwag babaliwalain tulad ng taas-babang lagnat.
pag nawala na yung lagnat, saka lumalabas yung ibang tinatawag na warning signs. Ano yung mga yon? Yung pagdurugo ng gilagid, yung pagpapantal, yung pag-iba ng kulay ng dumi, pakonsulta na ho sa isang center or ospital para masigurado kasi may test po para dyan na hindi naman humahal, minsan libre pa ho. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Pinukpok sa ulo ang isang pulis ng hinahabol nila lalaki na may hawak na patalim sa Maynila. Ang suspect, may balak daw manaksak ng kaaway. Saksi, si John Consulta, exclusive. May dalang patalim ang lalaking yan habang tumatakbo sa bahaging ito ng Malati, Manila noong Sabado. May punto pang ilang beses siyang pumulot ng bato, saka ipinukol sa mga umahabol sa kanyang pulis. Habang nagpapatrolya itong dalawang bagong pulis natin, meron silang nakita na isang lalaki na merong nakasukbit na bladed weapon. O ngayon, sinita nila kaya lang tinakbuhan. Pero na-corner din ang lalaki at sinunggaban ng pulis. Pero nagpumiglas pa rin siya at pinagpupukpok ng matulis na bato ang ulo ng pulis. Naaresto ang 32 anyos sa suspect na dati nang nakulong dahil sa kasong robbery. Na-recover sa kanya ang isang kutsilyo. Duguan naman ang responding police na nagtamo ng malalim na sugat sa ulo. Hinahawakan niyang pilit yung katawan, at the same time yung kamay nitong suspect natin at baka makuha yung patalim sa kanyang katawan. And eventually nga, nakakuha ng pagkakataon na pukpok itong pulis natin. Pag-amin ng suspect, kagagamit lang niya noon ng solvent. May plano raw talaga siyang gawin. Mananaksak lang po. Opo. Yung kaway ko po. Sinungaling po, tsaka nangiista pa po. Tapos yun, nagkikita po kami. Kaya ano plano mo? Yun, salubungin po siya. Saksakin po. Sorry po, tsaka yun lang po, sana mapatawad din po ako sa ginawa ko sa kanya. Na-inquest na ang suspect na maharap sa reklamong direct assault at illegal possession of bladed weapon. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Huli ka, ang lalaking tumangay sa cellphone ng isang babae sa kalagitnaan ng live stream sa Negros Occidental. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Guys, for today's video, manglimpyo ako anay sa isang live stream, ipanakita ng babaeng staff ng salon sa Bago City, Negros Occidental kung paano niya sinimulan ang kanyang araw. Sandali siyang umalis. Naiwan sa mesa ang cellphone. Maya-maya ay may pumasok na lalaki at dali-dali niyang kinuha ang cellphone ng biktima. Ayon sa may-ari ng salon, naglalaba ang biktima sa likurang bahagi ng salon nang nangyari ang pagnanakaw. Samtang panglabas siya, gin-open niya ang door namo, ang niya crystal door. Tapos ang laki ito nga naglabay, nagtiid siguro for sure, na balaan sa lalaki siguro nga wala na ditaos. Di naman nagbigay ng pahayag ang staff. Ayon sa pulisya, tukoy na nila ang suspect at kasulukuyang tinutugis. Na-identify naman natin ang suspect and that person has several records na rin in Bacolod City. Nakikipag-ugnayan na ang Bago City Police sa iba pang police station para mahuli ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice ang PNP-CIDG laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pahayag niya tungkol sa pagpatay sa mga senador. Pero giit ng mga kaalyado ni Duterte, biro lang yun. Saksi, si Mav Gonzalez. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Ang mga pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes, biro lang daw ayon sa dating niyang tagapagsalita at legal counsel. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nilang alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na po pwede magbiro. Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso. Pero ang PNP-CIDG, seryoso ang tingin sa hirit ng dating Pangulo. Kaya naghain ng reklamong unlawful utterances and inciting to sedition sa Department of Justice. Ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos,
if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Bago yan, may ganitong pahaging si Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya ng kanyang senatorial slate noong weekend, bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin ng isang araw, wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Ilang kongresista ang nanawagang imbestigahan ng NBI ang dating Pangulo. Pero sabi ng NBI, bukod sa walang tinukoy na senador ang dating Pangulo, importanteng mismong mga senador ang magreklamo sa NBI. Sa Senado, biro rin ang tingin dito ng kaalyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa. Magandang statement, bumigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro. Kung talagang totoo niya by heart, gusto niya pumatay ng 15 senators, bakit niya i-announce? Klaro-klaro na nagpapatawa siya. Mapagbiro lang daw ang dating Pangulo para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, kaya non-issue raw ito. Paniwala naman ni Senador Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig at ganun daw talaga magsalita ang dating Pangulo. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, ano daw? Ano pang magiging reaksyon ng mga tao na hirap na nga sa buhay, tapos ang sagot nung isa dyan ay dagdag na karahasan? Talagang ewan ko lang sa kanila. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang Department of Justice at NBI daw ang nakakaalam kung may naganap na krimen. Kung wala, tapusin aniya ang issue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Naharang sa NAIA ang dalawang babaeng nagpanggap na magbabakasyon umano sa Thailand. Sabi ng Bureau of Immigration, posibleng nasagip ang dalawa mula sa pagiging scammer sa ibang bansa. Saksi si Jonathan Andal. Nagpakilalang magkatrabaho sa call center company at naka-vacation leave para mamasyal sa Thailand. Pero nang tanongin, hindi nagtutugma ang sagot ng dalawang babaeng humarap sa immigration officer sa NAIA. Nung tinanong po sila about the basic details about each other at saka nung kanilang biyahe, medyo sali-saliwa na po yung sagot nila. Ang totoo kasi, hindi talaga bakasyon ang pakay nila sa Thailand, kundi connecting flight papuntang Laos. Pinagsama lang daw sila ng recruiter at inabutan ng peking dokumento. Pinangakuan ng 50,000 pesos na sahod kada buwan bilang customer service representative. Ang fixer na nakilala nila online, binayaran ng 3,000 pesos para mameke ng mga dokumento. Itinurn over na ang dalawang babae sa Interagency Council Against Trafficking. Sabi ng immigration, posibleng pagdating sa Laos, gawing scammer ang dalawa, gaya ng nangyari sa ibang Pilipino na na-rescue roon. Ang tinatarget po nila ay mga call center agents or may mga experience po sa call center kasi yun po yung parang magiging trabaho nila doon. Seemingly like a BPO but is actually a scam hub, scam operations po. Pag hindi po nila na-achieve yung quota, sila po ay physically tortured, hindi po pinapakain, hindi po rin pinapasweldo ng tama. Nitong Agosto, mahigit 70 Pilipino ang kasama sa halos 800 inaresto sa umano'y cyber scam network sa border ng Laos, Thailand at Myanmar. Hiwalay pa yan sa kaso ng iba pang Pilipino na nasagip mula sa illegal recruitment noong 2024. Gaya ng dalawang Pinoy na naharang noong Marso. Kunwari mga empleyado ng telco na magbabakasyon sa Thailand pero ang totoo, pagdating sa Bangkok, dadalhin sa Laos. Doon pinangakuan din sila ng trabaho bilang call center agent sa kumpanyang sangkot umano sa crypto investment scam. Mahigit 50,000 pesos din ang alok na sahod kapag na regular. Halos ganyan din ang sahod na alok sa isang Pilipino na inalok maging customer service representative pero ginawang online love scammer sa Laos. Pero sa huli, wala siyang natanggap na sahod. Na-repatriate siya noong May 2024. Paalala ng immigration sa mga gustong magtrabaho abroad, idaan ang proseso sa Department of Migrant Workers at huwag basta maniwala sa mga alok sa social media. Talagang mukhang malalaking sindikato po ang may hawak nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. May pagtaas sa presyo ng petrolyo bukas, 80 sentimo kada litro ang taas presyo sa diesel at gasolina. 10 sentimo naman sa kada litro ng kerosene.
Nauna nang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay dulot ng tumataas ding tensyon sa Middle East at pag-igting ng sanctions ng Amerika sa Iran at Russia. Masaklap ang sinapit na isang tanod na ginagampanan lang ang kanyang tungkulin. Binawian po siya ng buhay matapos saksakin sa leeg ng suspect sa pagnanakaw ng e-bike sa Maynila. Saksi si Marisol Abduraman. Grabe. Sobrang malaman namin siya kasi... Ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng mga kaanak ng tanod na si Feton Biazon matapos itong pumanaw sa pagganap ng tungkulin. Rumisponde lang anya si Biazon sa nakawan sa Barangay 281 Binondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Nagtawagan yung mga tanod natin sa two-way radio na may nakitaan na may nagtutulak ng e-bike. Nagtutulak, usually kasi pag nagtutulak, suspect namin yan na nagnanakaw na ng e-bike. Nung nagkatawagan ng ating mga tanod, hinabol nila. Inabutan naman hanggang ma-corner ang suspect ni Feton at ng mga kasama nito. Pero karoon ng commotion at doon na rin sinasabing naglabas ng patalim itong suspect natin. At nasaksak niya ng isang beses sa may bandang leeg. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Hindi namin matanggap yung nangyari kasi yung tao na yun napakabait. Magulang, kapatid kami lahat, tinutulungan niya. Tuwing sahod niya, lahat kami binibigyan niya. Namatay siya sa ganung pangyayari na brutal. Agad daw na tumakas ang suspect matapos umano ang pananaksak sa biktima. Pero nahuli din siya sa lugar, hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen matapos ang isinagawang backtracking ng mga pulis. Through CCTV, nalaman natin yung kanyang whereabout. Na-recover ang murder weapon na ginamit umano ng suspect. Depensa ng suspect. Tinataw po. Hindi ko na rin naman po balak lumaban o gumanti na ano. Ang ano ko lang po maprotektahan yung sarili ko. Ang panggalawang hataw po sa akin, siya pong lumapit. Hindi ko po akalain na masusundot siya ron sa hawak ko. Anong hawak mo? Screwdriver. Humingi ng tawad ang suspect na handaan niya makipag-areglo sa mga kaanak ng biktima. Ilalaban talaga po namin. Hindi po namin hayaan na ganun-ganun na lang pong nangyari sa kapatid ko. Sasampahan ng reklamong murder ang suspect na nakakulong na sa Manila Police District. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Plano po ng Department of Migrant Workers na palawigin pa ang OFW Hospital. Balak nila magtayo ng mga sangay nito sa iba't ibang parte ng Pilipinas para mas makapagbigay serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya. Ay sa DMW, mahigit 80,000 pasyente na ang napagsilbihan ng ospital sa San Fernando, Pampanga noong 2024. Nais din ng kagawaran na madagdagan ang kasalukuyang 50 hospital bed capacity ng ospital at magkaroon ng dialysis treatment facility. 17 luxury vehicles at isang mamahaling motorsiklo na diskubre ng Bureau of Customs sa isang showroom sa Makati. Wala raw may pakitang dokumento ang dealership na nakabayad sila ng buwis sa pagpasok ng mga sasakyan. Tinatayang mahigit 300 milyong piso ang halaga ng mga ito at dapat nasa 100 milyong piso daw ang binayarang buwis. May plaka rin ang mga sasakyan kaya nakikipag-ugnayan sa LTO ang BOC para malaman kung paano ito nairehistro. May 15 araw ang establishmento para patunayang hindi puslit ang mga sasakyan dahil kung hindi, kukumpiskahin na ang mga ito ng customs. Sinisiyasat din ng customs kung may kaugnayan ito sa Pogo. Sabi ng nakausap naming admin staff ng dealership, wala ang kanilang amo dahil nagbakasyon. Pero hindi raw sila direktang nag-i-import ng sasakyan at tinawagan na raw ang kanilang customer para ibigay lahat ng dokumentong kailangan. Pork for All program, pinag-aaralan ng Department of Agriculture dahil sa mataas na presyo ng karneng baboy. Direktang bibili ng supply ang DA sa importers at traders para maibenta sa mas murang halaga. Pero sa kadiwa outlets at piling mga bagsakan lang daw ito ibebenta. Base sa monitoring ng DA, naglalaro sa 350 hanggang 480 pesos ang kada kilo ng karneng baboy, depende sa uri. Ayon sa agri-group na Sinag, ramdam pa rin ang epekto ng African swine fever, pero sapat pa rin daw ang supply ng baboy. Kaya wala raw rason para sumampa ang presyo nito sa 400 pesos.
Sisilipin ng DA kung may mga nanamantala. Pope Francis na mahigit 1 linggo nang may bronchitis, nagpapagaling sa ospital. Ayon sa Vatican, mabuti na ang lagay ng Santo Papa. Mananatili raw sa ospital ang Santo Papa hanggat kailangan dahil pinayuhan siya ng mga doktor na magpahinga. Sa isang ex-post, nagpasalamat si Pope Francis sa mga nagmamahal at nagdarasal para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Navotas ang halos 20 minutong pag-ulan doon kanina hapon. Bumaha rin sa bahagi ng D. Tuason, corner Quezon Avenue sa Quezon City. At kahit walang bagong low pressure area o bagyo, may ibang weather systems na posibleng magpaulan. Kasama sa mga umiiral ngayon na malamig na amihan at mainit na easterlies na kapag nagkasalubong ay bumubuo ng shear line. Nakaapekto rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na sa ilang lugar sa Southern Luzon, kasama ang Quezon at Mimaropa. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. At posible ring maulit ang thunderstorm sa Metro Manila bukas, lalo na po sa hapon. Sa Visayas at Mindanao, may tsansa rin ng mga kalat-kalat na ulan kasama ang Sulu Archipelago, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. May paalala po ang isang eksperto tungkol sa iba't ibang home remedy na ginagamit para sa mga pasyenteng may dengue. Saksi, si Katrina Son. Ilang taon nang nakakaraan, 2 anak ni Grace Tigaw ang nagkaroon ng dengue. Nang makaranas sila ng lagnat, agad niyang pinasuri ang mga ito sa ospital. Nauna po kuya niya, tapos paglabas ng kuya niya, tsaka mga pinsan niya, sunod-sunod po. Nang magpositibo sa dengue, ipina-admit niya sa ospital ang mga bata. Lalo pa at dumugo na raw ang ilong ng anak niyang babae. Kahit nasa ospital na, itinatakas daw nila na painumin ng kanyang mga anak ng carrot juice at tawa-tawa. Yun po yung ng mga matanda. Yung tawa-tawa, madam, number 1 hanggang ngayon po. Herbal po yun. Baga sa madam, yun po ang maganda. Kwento ng anak niyang si Joan. Bukod sa tawa-tawa at carrot juice, ilang beses din siyang pinakain ng itlog ng pugo. Parang sa gabi lang po na yung atake ng dengue po para sa akin. Kasi masakit po yung ulo, ganun tiyan. Ang pag-inom ng pinakuloang tawa-tawa o kaya naman ay dahon ng papaya, maging ang pagkain ng itlog ay ilan lang sa mga pinaniniwalaan ng ilang Pilipino na nakakatulong sa pagpapagaling ng dengue. Ngunit ayon sa isang adult infectious disease specialist, unahin natin yung itlog ng pugo, no? So wala siyang kaugnay doon na makakatulong pagpataas ng platelet, no? Pangalawa, yung mga herbals, no? Mga tawa-tawa. Wala rin tayong substantial data na it will help us in terms of makakapagpataas ng platelet, no? Ang siguro ang advice natin dito, Katrina, no? Itong mga interventions na wala pa tayong mga bagong ebidensya at solid na evidence, siguro wag nating gagamitin. Ang kinakailangan daw kapag may dengue ay hydration, magpahinga at i-monitor ang kalagayan ng pasyente. Iwasan din kumain ng may kulay o dark-colored foods para ma-monitor kung may pagdurugo sa loob ng katawan. Huwag din daw iinom ng ibuprofen dahil maaaring makasama ito. Tatandaan din daw ang mga sintomas ng dengue. Unang mararanasan ang lagnat, pagsakit ng katawan, pagsakit ng ulo. Ikatlong araw, mararanasan na ang pagbagsak ng platelet at may ilan na maaaring makaranas ng pagdurugo ng ilong. Sa ikalima hanggang ikapitong araw naman ay bababa na ang lagnat, ngunit mas lalong babagsak ang platelet. Ito raw ang tinatawag na critical phase. At kung hindi nakarecover dito ay maaaring magkaroon ng severe dengue. Advice talaga sa mga pasyente, first 3 days of symptom, magpatingin na, no? Kasi the most common symptom is fever. Yung mga sinasabi nilang pantal rashes might not be present during the first 3 days. It's important that early diagnosis will anticipate the possibility that they will be admitted or pauwiin sila sa bahay. Payo ni Dr. Solante, sa unang araw pa lang ng lagnat ay dapat pinapa-dengue test na ang pasyente. Kapag nag-negatibo pero may dengue-like symptoms, maaaring ibalik sa ikatlong araw para sa isa pang dengue test. Dapat din daw araw-araw ang pagpapakuha ng platelet count
para mamonitor ang lagay ng pasyente. Mahalaga ring huwag makampante at agad na magpatingin sa doktor. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Nagkagulatan sa Peru sa kanilang bersyon ng kasalang bayan noong Valentine's Day. May iniwan po sa altar. Naka-livestream ang pag-iisang dibdib ng mga magsing-irog, pero nang iabot ang mikropono sa isang bride, tila emosyonal siyang humingi ng paumanhin at sinabing hindi niya tinatanggap ang groom. At dali-dali siyang lumabas ng venue. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari sa babae. Uso rin ang mga kasalang bayan sa Latin America kung saan gobyerno ang sumasagot para sa mga hindi kayang makapagbayad para sa marriage license. 2 beses nagbuga na abo ang Bulkang Canlaon nitong Sabado. At dahil dito nagkaroon ng ashfall kung saan apektado ang 9 na barangay sa Bago City, Negros Occidental. May ilang residente ring sumama ang pakiramdam matapos makalanghap ng asupre. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. May pa-backflip si Miguel Tan Felix na sinaksihan mismo ng Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo. Pasado naman kaya? Ating saksihan. Magandang gabi, Manila! Karaoke mode down memory lane ang maraming fans sa two-night concert ng Irish band na The Horse sa Quezon City. Breathless sa excitement ang fans habang piniperform ng grupo ang kanilang hits gaya ng Runaway at Radio. Thankful sila sa patuloy na support mula pa noong 1990s. Maraming salamat sa inyo lahat. Nostalgia trip din ang batang 90s sa Valentine's concert ng British-Norwegian boy band na A1. Like a Rose. Yung yung song noong high school life. Every time, Like a Rose. Ito yung mga kanta ng A1, yung talagang teenage years ko na nagpakilig sa akin. Speaking of Valentine's, definitely for the books ang experience ng real-life kapuso couple na sina Elle Villanueva at Derek Monasterio. Nasaksihan nila ang Northern Lights sa Iceland. Ayon kay Elle, dream come true ito na masilayan nila ito as a couple. Birthday at Valentine's message in one naman ang mensahe ni Chloe San Jose para sa boyfriend na si two-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo. Very grateful si Chloe sa kanyang favorite person as he turns 25. Ang wish niya para kay Carlos, matupad ang lahat ng kanyang pangarap at makapag-celebrate sila together forever. Abot tenga nga ang ngiti ni Carlos habang hawak ang kanyang birthday cake. Sa photos na may caption na Ho Chi Minh City, Vietnam. Si Miguel Tan Felix naman, nag-share ng kanyang moment kasamang Olympic champion na tila naging judge naman ng kanyang training sa pagbabackflip. Pasado nga kaya ito kay Carlos? Bro, ano masahe mo doon? 10 yan. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.